Habang tinitingnan ko po yung pag-aaral natin as we started this series patungkol sa pag-test ng Panginoon kay Abraham, marami pa rin mga katotohanan ng pinapakita sa akin ng Diyos at pinapaalala. Magandang makita natin yung mga details and then ano bang aplikasyon nito sa buhay natin. Especially if in relation to our Lord Jesus Christ. Anong tinuturo ng Panginoon? First of all, pinasimulan natin yung pag-aaral natin dito. Ano nga ba ang dahilan bakit kailangang subukin ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak? Tandaan nyo, ito na yung huli at pinakamatinding pagsubok na dadaanan ni Abraham. Pero bakit? Para subukin ang kanyang pananampalataya. At mayroong pang kadugtong yon. Hindi lang subukin ang kanyang pananampalataya, pero subukin yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Magkasama yun because alam natin, yung tendency ni Abraham, dahil mahal na mahal niya yung kaisa-isa niyang anak, the son of his old age, pwedeng yun ang kanyang pagbuhusan ng totoong pagmamahal At makalimutan niya sino ang Diyos. Of course, pwede namang conscious siya sa Diyos, pero hindi na ganun kahalaga ang Diyos. That was actually the purpose of this testing. Kaya masasabi natin, ang totoong pananampalataya ay sinusubok hanggang ito ay malubos. Nakita natin niya from Genesis 22, 1-2. Pangalawang lesson na matututunan natin, yung pagtugon. Ang totoong pananampalataya ay tumutugon sa panawagan ng Diyos ng walang pagmamatagal, without delay. Ibig sabihin, gusto niyang sumunod agad. Pangatlo, pagpapasakop. Ang totoong pananampalataya ay hindi lumalaban sa kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, pero gusto nating magpasakop sa Diyos. Genesis 22, 4-6. And then yung pagtitiwala. Ang totoong pananampalataya ay naglalagak ng buong pagtitiwala sa Diyos na siyang may kapangyarihang magkaloob. Again, yung isang kamangamangang bagay dito sa pagtuturo ng Diyos kay Abraham, kailangan siyang dumating to the point na hindi siya magko-question sa utos ng Diyos. Alam naman natin kaibahan nung nagtatanong sa nagko-question as if parang mas marunong tayo sa Diyos. Hindi Alam niyo yung pangyayari, di ba? Sabi dun sa Genesis 22, 7-8, And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father, and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Sa King James, na-amaze ako sa wordings. Kasi sabi doon, God will provide himself a lamb. Hindi lang yung thought na ang Diyos ang magkakaloob ng sakripisyo, pero sabi doon, ang Diyos mismo ang magkakaloob ng kanyang sarili. So, yun ang wording sa King James. Of course, sa ibang version, hindi naman gano'n, pero similar thought. So, Abraham was convinced, but Isaac also had to be convinced. Kailangan din si Isaac ay makonvince na ito ang kalooban ng Diyos para siya sumunod. At nakita natin last time, matanda na itong si Isaac, hindi siya kabataan na iniisip ng karamihan. He's already 37 years old. Diba? Napatunayan natin yan sa panahong pinanganak siya ni Sarah at the age of 90 at namatay si Sarah at the age of 127 pagkatapos lang ng Genesis 22 yon. Ibig sabihin, 37 years, mature na siya, pwede niyang pigilan o kalabanin ng kanyang tatay kung hindi siya magpapasakop. Pero handang-handa din siya. Again, a picture of our Lord Jesus Christ. At makita niyo yung pananampalataya ni Abraham. Sabi niya, alam niyang iaalay niya si Isaac Pero, ang kanyang salita sa Genesis 22:5, Abraham said to his young men, Stay here with the donkey and I and the lad will go over there. We will worship and return to you. Kita niyo, sinisiguro niya, babalik kami sa inyo, pero alam niya, iaalay niya yung anak niya. That's faith. At makita natin sa Hebrews, pag kinumpare natin, ang solusyon ni Abraham, bubuhayin ulit siya ng Diyos. Kahit patayin ko yung anak ko, bubuhayin siya ng Diyos. Now, as we would later figure out, hindi eksaktong ganun ang detalye na nangyari, pero yun mismo ang nagbigay ng pag-asa kay Abraham. Ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pinakamatinding pagsubok na sinabi ng Panginoong ialay mo ang iyong anak, handa si Abraham
sapagkat alam niya kung sino ang Diyos. At mahirap sumunod sa Diyos pag hindi natin kilala ang Diyos. Di ba? Kahit na yung pinakamaliit na bagay, ang hirap sundin, parang pilit na pilit. Or kahit nga alam na natin mga Bible verses, pero hanggat hindi ginagawa ng Diyos na realidad sa atin yan in personal life, pwede pa rin hindi natin magawa no? Kailangan ilapat ng Diyos sa atin on a real situation. Alam niyo bang, yung sabi doon, yung salitang the two of them walked on together, it's from the Hebrew word yakdav, which expresses unity. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng maglakad papunta doon at gawin yung pinapagawa ng Diyos kung hindi si Abraham at si Isaac ay sumasampalatay sa Diyos na gagawin niya yung best. Both of them have to agree. Diba? Sabi naman sa Bible, can two walk together except they be agreed? Amos 3:3. Hindi naman tayo pwedeng magsama na maglakad kung hindi tayo nagkakasundo. Somehow. Now, dito papasok yung pagtitiwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Una, sino ba siya sa buhay natin? Pangalawa, talaga bang eksakto yung sinabi ng Diyos para sa atin? Because sometimes it's one thing to trust God, it's another thing to trust His Word literally. Doon tayo nasusubok no? May nabasa tayo, may narinig tayo, how does it apply to us? Isa mahirap i-follow agad Diba? Because marami tayong excuses. But again, sino sa inyo makakapag-quote ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung magtitiwala tayo sa Diyos, buo na. Huwag yung kalakalahati. At pag nagtiwala tayo sa Diyos, hindi sa sarili natin. Pag dumating tayo sa ganung point, hindi na mahirap ang mga decisions in life, knowing, Lord, I need you, guide me. Maring may mga hindi pa ganung malinaw, and yet, palaging yung tiwala sa Diyos. Ang tendency kasi natin bilang tao, by default, sa sarili magtiwala Ito lang nakikita ko, ito nauunawaan ko, o ito yung mga nangyari. We act upon what we see or what we know. Pero paalala yon, ang totoong pagtitiwala sa Diyos would acknowledge Him even dun sa mga bagay na hindi malinaw pa sa atin, pero alam nating nasa salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 26:4, trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. Yun ang Diyos natin, everlasting rock. Kaya pwedeng pagtiwalaan. And remember, matagal na ang panahong lumipas. Simula yung panahong unang-unang tinawag ng Diyos si Abraham, sa Genesis 12, at sinabi niyang, gagawin kitang isang ama ng maraming bansa. Lumipas sa maraming panahon, at ito na yun. Sinusubok na si Abraham, gaano niya pagtitiwalaan ang Diyos. So, do we actually believe in God and the Holy Spirit to guide us through His Word? Pag tayo dumadating sa mga, lalo na't mga mahihirap na decision sa buhay, yung ba ang unang-una natin gagawin to pray and ask God and seek His Word? Again, babalik tayo sa natural default natin, sarili nating karunungan o magtatanong sa iba without first asking the Lord. Tandaan niyo, ang Panginoon na nangako, pag alis niya, papadala niya ang Comforter, ang Holy Spirit, na mag-guide sa kanyang mga disciples in all truth. Kung totoo yun sa panahon nila, totoo rin yan sa panahon natin. Yun ang totoong pagsubok sa panahon na hindi natin alam what to do, ang Diyos ba talaga lalapitan natin? Ine-encourage tayo na pwede tayong magtiwala sa Diyos sapagkat siya ang pinakamarunong sa lahat, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niyo naman yung verse in Matthew 19:26, with men it is impossible, but with God all things are. Kung imposible sa tao, posible ba sa Diyos? Of course, sa Diyos, posible, sa tao, hindi. Yun ang kaibahan natin sa Diyos. Kaya, yan din ang kaibahan ng taong nabubuhay sa paningin. We only see based on what we only act or believe based on what we think, kumpara sa taong nabubuhay sa pananampalataya sapagkat kilala niya ang Diyos at ang salita ng Diyos. Sabi ni Paul, Philippians 4:13, you can quote this, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maliwanag, di ba? Pag sa Panginoong Jesucristo, magagawa natin lahat at totoo yun. Kahit sa kasalatan, kahit sa karangyaan, kahit sa kasaganaan, kahit sa kakulangan, magagawa natin yun. Both ends yun. Nagawa ni Apostle Paul dahil sa hindi dahil sa self-help books, hindi dahil sa mga positive thinking, kaya mo yan. Nasa naman ng Diyos. Diba? Hindi sa atin yun.
Meron bang panawagan ng Diyos sa atin na hindi natin gustong sundin o binabaliwala natin dahil feeling natin may limitasyon tayo based on age, sa ating kalakasan, sa ating trabaho, sa ating pamilya, o ano pa mang dahilan. Sabi parang hindi pwede yan eh. Ano bang gusto ng Diyos gawin natin? Pag makikita mo, kanino talaga tayo tumitingin. Sabi ko sa inyo, maraming gustong ituro ang Panginoon sa atin. Panglima, nakikita natin in the story of Abraham offering his son Isaac, ang totoong pananampalataya ay nasusubukan at nakikita sa pagsunod ng lubos. True faith is evidenced through complete obedience. Hindi po pwedeng sabihin na nananampalataya tayo sa Diyos hanggat hindi tayo sumusunod ng buong buo. Again, half obedience is still disobedience. Correct? Alam naman natin yan eh. At tingnan niyo ang scene. Handang-handa si Abraham na gawin yung inuutos ng Diyos. Nung walang ginawa ang Diyos para pigilan si Abraham, he was ready to actually do what God wanted. Hindi siya parang, teka, patagalin muna natin, baka may dumating na tulong eh, no? He was actually ready to do that. Actually, ang nakakamangha dito, sino yung kakausap kay Abraham? Babasahin ko yung Amplified Bible, and I'll be reading yung ating text, Genesis 22, we're now in verses 9 to 12. Anong sabi doon? And when they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there. Then he laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on the wood. And Abraham stretched forth his hand and took hold of the knife to slay his son. Talagang gagawin na niya. Dala-dala na niya yung patalim para patay ng kanyang anak. But the angel of the Lord, since I'm reading sa Amplified Bible, pati sa New King James, ganun din, capital A ang nakalagay. Sa ating King James, maliit na A, angel. Pero dito, the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he answered, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear and revere God, since you have not held back from me or begrudged giving me your son, your only son. Bakit significant to? Dito makikita, buong-buo ang loob ni Abraham. Sabi ko hindi na binanggit sa atin, but I'm sure as a father who loved his son, may struggle siya. Alam ka namang masayang-masaya siyang gagawin, ay salamat, papatayin ko You cannot imagine that in-emphasize pa ng Diyos, ialay mo ang iyong anak, yung kaisa-isa mong anak na pinakamamahal. Posibleng walang struggle yun on the human level. But again, ang pag-asa nga niya, Hebrews 11, bubuhayin ng Diyos. Pero handa niyang gawin. Now, bakit mahalaga yung sinabi ko kanina? Sinong nagsabi sa kanyang, huwag mo nang ituloy? Sabi nun, it was the angel of the Lord. At ang footnote sa Amplified Bible ay ito patungkol sa Genesis 16:7. Ito yung instance kung saan pinalayas ni Sarah itong si Hagar. Sabi ni Abraham, bahala ka na kung anong gagawin. Pinaalis niya, sinamahan siya ng anghel ng Panginoon at doon din capital A. Ang nangako sa kanya, magiging dakila din ang iyong anak. Pero hindi siya ang pinangako kasi ng Diyos. Kaya kailangan silang magkalayo. Isa lang talaga ang ipinangako ng Diyos, si Isaac. Sabi doon sa footnote ng Amplified Bible, the angel of the Lord or of God or of His presence is readily identified with the Lord God. Ang Diyos mismo. Genesis 16:11, 13, 22:11, 12, 31:11 and 13, pati sa Exodus 3. Tandaan nyo, nakipag-usap kay Moses. But it is obvious that the angel of the Lord is a distinct person in himself from God the Father. Iba siya sa Diyos Ama. Bakit Genesis 24:7, Exodus 23:20, and Zechariah 1:12 and 13 and other passages? Siya ay Diyos, pero iba siya sa Diyos Ama. Diba kadalasan, pag sa Bible, especially Old Testament, binabanggit ang Diyos, referring to God, the Father. Pero ito, sa pagkakataong ito, it must be
different from the Father. Sabi niya, nor does the angel of the Lord appear again after Christ came in human form. Wala na kayong mababasa pagdating ng Panginoong Jesucristo yung binabanggit na angel of the Lord. He must of necessity be one of the three in one Godhead. The angel of the Lord is the visible Lord God of the Old Testament as Jesus Christ is of the New Testament. Nakita nyo? Yung angel of the Lord is not an ordinary angel or messenger, but it's the Lord Jesus Christ Himself. Pre-incarnation ng Panginoon. Bago pa siya dumating sa Bethlehem, nagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa iba't ibang paraan. Napakagandang pagpapaliwanag. Sabi nga nung Cambridge Bible, there is a fascinating forecast of the coming Messiah breaking through the dimness with amazing consistency at intervals from Genesis to Malachi. Old Testament, palagi nagpapakita siya, nakakahamangha. For Abraham, Moses, and the slave girl Hagar, the impoverished farmer Gideon, even the humble parents of Samson had seen and talked with him centuries before the herald angels proclaimed his birth in Bethlehem. As we look at the story of Abraham and his offering of Isaac, hindi lang natin makikita yung example nila, but more so, naha-highlight ang Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang nagsabi kay Abraham, huwag mo nang ituloy. At alam nyo, yun ang nakakamangha at napakasarap maisip. Kapag tayo pala nagtitiwala sa Diyos at handlang sumunod, napakalapit talaga ng presensya ng Diyos sa atin. Of course, hindi naman tayo iwanan na ng Diyos Kaya lang, alam natin, sa bawat bagay, gagabayan tayo ng Panginoon. Whether hiningi natin, Lord, turuan niyo po ako. Gagawin ko ba ito o hindi? God will be the one to directly guide us. At siguro may mga nararamdaman kayong mga pagkakataon na talagang hindi marahil, magaan ang puso nyo, hindi kayo masaya sa gagawin nyo. Meron ng still small voice na ginagamit ng Panginoon, di ba? Nangungusap sa or sinasabi ng Panginoon, sige, kausapin mo yung taong yan. Bahagyan mo ng salita. Kasi, alimang, initian mo lang, nag-usap lang kayo. And then, saan pupunta yung conversation? May prompting ang Holy Spirit sa atin. Pakasarap, di ba? Yung paggabay ng Panginoon sa atin sa bawat aspeto. Kaya, huwag nating babaliwalin ang kahalagaan ng totoong pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. From Hebrews 11:17 to 19, hinighlight ang pagkakataong ito sapagkat dito natin makikita ano ang nangyari kay Abraham sa gabing iyon bago niya ialay si Isaac. Yun ang buong pag-asa ni Abraham. Sabi nga natin, hindi man nahulaan ni Abraham yung eksaktong gagawin ng Diyos, pero buong tiwala niya, may kakayanan ang Diyos. So tayo rin, dadaan sa iba't ibang mga pagkakataon at masusubok, gaano ba talaga tiwala natin sa Diyos at sino ba siya sa buhay natin? Just like Isaac, pero ang ultimate na gumawa nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi na siya pinilit at hindi siya gumawa ng isang bagay na wala lang. No. Ginawa niya yon ayon sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya sabi doon sa John 10:18, mahalaga yun, ano? Kahit yung kapangyarihan yon, alam ng Panginoon, nasa Kanya yun Walang kumukuha sa Kanya, handa niyang binibigay ito ng kusa. Tapos, may kapangyarihan siyang ibigay ang kanyang buhay at kunin muli. Because of course, He's God the Son. Sabi rin sa Bible, it was the Holy Spirit who raised Him from the dead. At sabi rin sa Bible, God Himself raised Him from the dead. So the Trinity is involved. Pero, mahalaga yung last part. Ito daw ay ayon sa kautusan na natanggap niya sa kanyang Ama. He was still in submission to His Father. Napakalaga nun, ano? So, marami tayong mababasang magandang halimbawa sa Bible. But again, ultimately, ang purpose is to bring us back to God. Hindi naman yung taong dapat maitaas maraming magandang example, pero just like in Hebrews 12, sila rin tumingin sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Matthew 26:53, or do you think that I cannot appeal to my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Diba nung inuhuli na siya at tinagpas ni Peter yung tenga ng isang servant, si Malchus, and then sabi ng Panginoon na nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Hindi ba alam na kaya kong tumawag ng
legions of angels sa aking Ama. Papadala siya agad. Hindi niya ginawa. Because, again, of submission to His Father. Napakaganda. Hindi lang siya as an analogy or paghahalintulad. Picture iyon sa ginawa ng Panginoon. Pero, lalo nating ma-appreciate yung willingness ng Panginoong Jesucristo to fulfill His mission. At tingnan nyo, hindi lang yung pag-aalay ng kanyang buhay, pati yung kanyang pagkabuhay na maguli. Tingnan natin dun sa Romans 4:20. Galing, ano? Pansinin niyo yung part na yun. Sa pangako ng Diyos, imbis na yung kanyang pananampalataya manghina o mag-waver, sabi sa English, parang pag-ganon, lalong lumakas sa pananampalataya. Bakit? Kasi tiyak na tiyak siya, fully assured sa sinabi ng Diyos. Mahalaga yun eh. Kayang gawin ng Diyos yung pinangako niya. 22 and 23. Pansinin niyo, ang maganda doon, inari ng Diyos na siya ay matuwid. Hindi yun na nagbigay sa kanya ng katwiran, pero ikinredit sa kanyang account. Bakit? May pananampalataya siya at yung pananampalataya niya sa Diyos, buhay. Handa niyang ialay kahit yung pinakamalaga sa kanya. Yun ang totoong pananampalataya. Handa na ilagak ang lahat sa Diyos. At lahat na nakakasumpong ng kaligtasan, yun ang karanasan, iba man ang sitwasyon natin. Tandaan nyo, sabi nga natin, hindi na tayo utusan ng Diyos, ialay yung anak natin. Sa Old Testament ka, pinagbawal ng Diyos yun eh. Kasi practices ng mga heathen. But, it was specifically for Abraham. Tayo naman, ang application, ano yung pinakamahalaga sa atin na naggusto ng Diyos na ialay natin. Last two verses doon, 24 and 25 sa Romans 4. Bakit mahalaga to? Ginamit yung illustration na yun para ipakita yung epekto ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. It's also credited to our account. Yung ginawa niya, yung kanyang katwiran, mapapasa atin. Kaya hindi na tayo magdadala ng ating kasalanan siya na eh. Sana nakita nyo yung binibigay ng Diyos na totoong pananampalataya. So ang challenge is, una, talaga bang sumasampalataya tayo sa Panginoon? Pangalawa, natanggap na ba natin yung kanyang kaloob ng kaligtasan? Kasi daming taong nagsasabing sumasampalataya sa Diyos eh, pero hindi nila kilala ang Panginoon tungo sa kaligtasan. Sayang naman yun. Yun ang main purpose para sa atin. At alam nyo naman ang kasunod, as James said, yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Yun ang buhay na pananampalataya, sumusunod sa Diyos at handa na ilagak ang lahat sa Panginoon. Yung sabi lang, naniniwala ako sa Diyos, pero walang kagustuhan na magsisi ng kasalanan, hindi niya gustong ialay ang buhay niya sa Panginoon, hindi naman niya gusto maging tagasunod ng Panginoon, walang kwenta yung ganun. Kahit daw mga demonyo, sumasampalataya, nanginginig pa nga pero walang kaligtasan. Gano'ng karaming tao ganun? Di ba? Dami yata. So, again, salamat sa Panginoon, hindi na kailangan paulit-ulit yung ginawa ng Panginoon. Isang beses lang. Pinag-aralan namin to when we were studying the book of Hebrews, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay higit sa lahat sa Old Testament sacrifices, sa mga priests, sa Mosaic law, sa mga anghel, walang katulad ang Panginoon eh. Kaya nga dahil sa bisa ng kanyang ginawa, hindi na dapat ulit-ulitin na ginagawa ng karamihan para makulang pa. Hebrews 10:14. Remember, isang pag-aalay lang yung kanyang handog, pinasakdal niya magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Kaya sapat yung ginawa ng Panginoon eh. Wala na tayo pwedeng idagdag. Kailangan na lang natin talagang magtiwala at yakapin. Panginoon, kailangan ko kayo, iligtas niyo po ako. That's it. Jesus paid it all to Him I owe. Sin hath left a crimson stain. He washed it white as snow. Binayaran niya na lahat. It is finished. It is paid. Tapos na. We're already clean in the sight of God. Salamat sa Diyos. Because sa mga nasa ilalim ng kautusan, patuloy, walang kapahingahan yan. Kailangan magtrabaho, di ba? Para minsan tayo, feeling natin, nakakapagod magtrabaho, kaya lang wala akong choice. Kailangan or else,
Anong kakainin ng pamilya? Kaya tama naman magsikap. Kaya lang, hindi ganun pagdating sa Diyos eh. Yung kaligtasan, tapos na, ginawa na niya. Pero, buhay sa atin. At yun ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon. At hindi tayo nagsisikap na sumunod o lugurin ng Diyos para maligtas, gaya ng ginagawa ng marami. Mga kulto, kailangan na humayo. Bakit? Kailangan, ano niyan parang i-count sa kanila. Marami kang ginawa, ligtas. Hindi ganon, tapos na. On the other hand, huwag natin gamiting excuse, tapos na pala, wala na akong gagawin Hindi naman buhay na pananampalataya. Ano mararamdaman nyo? Halimbawa, naglinis kayo, nagwalis kayo, tapos pagkatapos nyo, ay, natapos ko rin. Bigla merong nag-inspection, ano ba naman yan? Dami ko nakikita, ulitin mo kaya? Anong pakiramdam sa ganun? Ginawa ko na lahat, ang dami pa rin mali. Kaya ang Panginoon, lubos yung kanyang ginawa. Diba? Tinanggap ng Ama. Salamat. At yun nga yun ang katibayan ng ating pag-ibig sa Kanya, yung pagsunod. If you love me, keep my commandments. You will keep His command. Hindi masakit at hindi mabigat ang utos ng Panginoon sa nagmamahal. Di ba? Parang nga daw yun ang liligaw. Sana ganyan din sa mag-asawa. Parang willing ka mag-spend kahit gagawin mo, tatawarin mo yung pinakamalayong bundok para lang sa minamahal. Malalaman mo daw kung mag-asawa na o hindi. Sobrang sweet. Di ba? Parang kahit nga sumakay ka sa public transport, hindi magkahiwala Pero pag mag-asawa na, wag na parang binabaliwala na lang, Ang sarap nga makita, di ba, yung mga tumanda na? Tapos magka-holding hands. O kaya nagpapakita ng public display of affection. Okay yun Kasi testimony yun na after so many years, kayo pa rin. Lalo na pagdating sa Diyos. Posible namang, Lord, mahal ko kayo, pero hindi ko pwedeng sundin kayo Inasa ng pagmamahal mo. Alam niyo ba, ang pananampalataya ay magdadala din sa atin sa pagkatakot sa Diyos para gumawa ng masama. Kasi, kung titingnan natin sa Bible, kung ang simula daw ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon, di ba remember Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Dalawang klase ng tao. Yung may takot sa Diyos, tinuturuan ng Panginoon lalo. Sumusunod. Yung ayaw sa Panginoon, ayaw matuto, hindi makikinig. Tawag doon, fool. Kaya sa Bible, ang definition ng fear of the Lord, hindi sa takot na takot ka na bigla kang paparusahan ng Diyos. Hindi Ito yung mataas na pagtingin at paggalang mo sa Kanya, ayaw mong saktan ang Diyos ng sadya. Parang sa magulang. Pag yung anak nagmamahal, hindi niya sasadyaing saktan ang magulang. O ganun din sa magulang, sana. Yun yung malalim na pagtanaw sa pagkatakot sa Panginoon. Sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth, I hate. So once na may takot ka sa Diyos, gusto mo siyang sundin, ayaw mo sa ayaw ng Diyos. Ang may taong may kayabangan, lalayo sa Diyos. Ang maraming tinuturo ang Panginoon at marahil pag ikinonekta natin dahil sa pananampalataya at pag-ibig ni Abraham sa Diyos, natakot siya na hindi sumunod sa Panginoon dahil sa mataas na paggalang. And then the sixth one, dito natin i-connect. True faith is perfected through Jesus' sacrifice. Ang totoong pananampalataya, hindi dun sa kanyang magagawa, pero sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Pag tinignan yung verses 13 to 14 of Genesis 22, then Abraham raised his eyes, pagkatapos siyang pigilan, na patay ng kanyang anak, then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering in the place of his son. Abraham called the name of the place, sa ating King James, Jehovah Jireh. Sa New King James, tinranslate na, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord
it will be provided. Yung name Jehovah Jireh, from the Hebrew, Yahweh Yireh. Alam niyo yung tetragrammaton, YHWH? And incidentally, kanina nakikinig ako sa isang short video, na-discover daw ng mga scientists sa ating DNA, nakasulat ang pangalan ng Diyos. Paano nangyari? Meron daw kasi sa DNA natin na paulit-ulit na 4 na numbers. Nilagyan na, of course, inassign nila ng numbers. But paulit-ulit tong sequence na to sa DNA? Of course, I'm not sure if that's the case. Pero nung ginamit nila yung Hebrew alphabet, yun na naging equivalent. YHWH. Kaya yung Christian, she was excited to say, kahit sa DNA natin, hindi mo ma-deny yung Creator. Yung pinakamaliit na substance ng katawan natin, that pinaka-basic makeup natin, andun ang fingerprint ng Diyos. Naalala ko lang. So, yun mismo, the Lord will provide. At pansinin nyo, hindi pinangalan ni Abraham yung bundok base sa kanyang karanasan o base sa kanyang ginawa o base sa kanya na parang ang mga tao titingin magaling si Abraham. Hindi eh. Gusto niya makita ang Diyos, ang dakila. The Lord will provide. At ginawa nga ng Diyos. Ang sarap nun, pag ang Diyos ang na-highlight sa buhay natin. Sa pananampalataya at pagsunod natin. Ang mga Hudyo, nakita nila yung term, the Lord would provide for Himself. Ang sabi doon, the Lord will see for Himself. Ang Diyos mismo ang sisigurado para sa kanyang sarili, gagawin niya yun. Kaya nakita nila, prophetic yun. Yung, even the name Jehovah Jireh is prophetic sa sacrifice na bibigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Nakita nila ang connection doon. And of course, ang Panginoong Jesucristo became our Passover Lamb. Sabi sa 1 Corinthians 5:7. So, siya ang ibinigay ng Diyos bilang handog para sa ating kasalanan. Kaya nga, isipin nyo, as we were studying Hebrews, bawat pag-aalay na ibinibigay ay tumuturo sa pagdating ng Mesiyas. Tayo ngayon, ang mga Christians, kung mag-celebrate ka ng Christmas, bumabalik tayo sa kanyang ginawa. Ang kanyang kapanganakan ay patungo sa kanyang kamatayan. Binabalik tayo ng Diyos doon. At ngayon, as Christians, dapat doon tayo magtiwala and we must make ourselves a living sacrifice. Buhay na handog tayo. Ano naman ang pakinabang mo sa patay na handog? Kaya siya nabuhay maguli, di ba? At dahil buhay ang Panginoon, handa na tayong ialay ang ating buhay. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, merong tinatawag na guilt offering. Yun yung ram. At kapag inialay daw yung ram, matatanggal yung kanilang guilt na hindi kayang gawin ng kahit anumang sacrifice. Pero yun ang tawag nila, guilt offering. Bakit nga daw kakaiba ginawa ng Panginoon? Sila alam nila, pwedeng matakpan yung kasalanan nila. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, talagang lahat-lahat inalis niya para sa atin. Isaiah 53:10-11, but the Lord was pleased to crush him, putting him to grief, if he would render himself as a guilt offering, as he will bear their iniquities. Ransom payment, pambayad. Salamat sa Panginoon, who is the mediator between God and man. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. How great our Lord Jesus Christ is. Sana makita natin doon na even from that very wonderful example na binigay sa atin, tayo rin, we are called upon to trust God, to follow Him, at mamagnify ang Diyos, maitaas ang Diyos sa ating buhay as the great and the only one na karapat-dapat